Pag sabay-sabay, nakakaiyak. Okay. Ha? Ba't ka naluha-luha? Alam mo yung paminsan-minsan nakakagawa ka ng pelikulang maganda. Kasi sincere lang sa mensaheng gustong ipalabas. Walang super high drama, walang hysterics. It's just telling a story Right. that all of us can relate because all of us are capable of loving and losing a love. Chris, ikaw ba't ka naiyak? Sinulat mo na nga ito, naiyak ka pa rin. Yung bato kasi nung linya eh. Yung bato ng linya ni Angge, bato ng linya nilang lahat, Sanjo, ni Solen. Right. Hindi sinusulat mo, syempre sinusulat mo lang, pero parang nakikita mo na binabitawan na nila yung lines. Parang ang sakit pala Mas talaga. nagkakaroon ng buhay yun, Yes. no? Yung mga Sakit. linya. Having, andun tayo sa topic na to, Chris. Anong nauna? Cast o kwento? Kwento. Ang tagal na po namin balak to si Attorney Joji. 3 years na gusto gumawa ni Attorney Joji ng pelikula tungkol sa annulment. So, matagal na proseso yung pinagdaanan. So, finally, ito na siya. Dream project niya talaga to. Gusto talagang i-pursue tong topic na to. But, title pa lang no? Parang unmarried, alam mo na kaagad na annulment yung topic. Pero aside from that, are there any other issues na tatalakayin ng unmarried? At yung issue meaning legal, Yeah. ano, Is it annulment or divorce? annulment. Annulment. Kasi wala naman talaga tayong divorce sa Pilipinas. So, annulment talaga yun. But will this movie push for it? Walang ganon. Wala. Wala namang ganon. Walang ganong, hindi naman yung piniprescribe na magpa-annul kayo, fight for divorce, walang ganon. So, napaka-fair nung depiction ng annulment and marriage and family dito sa pelikula. It's really, balance. Okay. Z, Angelica, nung nakita niyo yung script na offer sa inyo yung movie na annulment ang topic, how did you react? Sabi nga ni Direk Chris, hindi naman pinupush ng movie yung annulment na parang pag napanood mo or nabasa mo, gaganahan kang gawin yun. Okay. Hindi siya ganun. Okay. Nagkukwento lang siya. And yung kwento ng buhay ni Celine at ni Ivan, doon talaga siya napunta. So, tulad din sinabi ko doon sa The Making, nung nabasa ko, para siyang calling na parang kailangan kung sa akin to binibigay, feeling ko kailangan ko itong panindigan, kailangan ko maging boses ng mga babae na, or kahit na sino na may pinagdadaanan ng freedom nila. Okay. Kasi naniniwala ako na ang freedom deserve nating lahat kapag hinihingi na talaga ng pagkatao mo, di ba? Z? Nung umpisa, syempre, parang annulment, marami na tayong istorya na napanood na about hiwalayan, di ba? Pero nung nalaman ko na ang istorya, hindi kami mag-asawa ni Angelica, na-excite ako kasi parang bago. So, parang makaka-relate yung tao, hindi lang sa isang couple. Kumbaga, sa lahat ng characters, yung pinagdadaanan ko na hinihiwalayan at yung pinagdadaanan ni Angelica na nakikipaghiwalay. At syempre, yung mga anak na maapektuhan, yun yung pinaka nagustuhan ko dito sa project. Lalo na ngayon na may sarili na akong pamilya, alam kong mas magagawa ko siya ng natural. Yes. Ng natural. Hindi na ako manghuhula kung ano nararamdaman ng isang tatay or asawa. Direct Jeff. May I add to that? The film may be about annulment, but it doesn't undermine the value of marriage. Okay. So hindi siraan yung annulment. Ay, sinisiraan yung marriage. Pagsasama. Oo. Ang galing nga kasi nung una, yung teaser na lumabas, parang akala namin kayong dalawa ang mag-unmarry. Yung pala, magkaiba kayo ng relationship. Okay, let's open the floor for questions. Sino pong gusto ko nang magtanong? We have microphone set up. At si James, lalapit din sa inyo to hand you the microphone kung gusto niyo pong magtanong. Who wants to go first? Tita Aster! Ayun, si Tita Aster ang gusto ko na magtanong. Abot lang natin kay Tita Aster yung microphone. 1 second, Tita. Thank you.
Una-muna, I'd like to congratulate everyone, including the producers, attorney, congrats, at saka si Derek and Chris for doing such a beautiful family drama. Actually, trailer pala, nakakaantig na eh. Sobrang mabigat na, may dating na sa amin. Ito muna, siguro si Sanjo at saka si Angelica. I think everyone siguro in the cast will be able to relate to the movie. Kasi this is not just about annulment or getting separated. Kasi halos lahat kayo, if not all, nakaranas ng hiwalayan. Diba? Tama ba ang ano ko? So, like what Sanji said, nakaka-relate ka na ngayon because you're already a family man, you're a father, di ba? Likewise with Angelica. Kakaiba kasi nga ang tema ng pelikulang to. So, nagkaroon pa ba ng pagbabaan ng preparasyon to portray your respective roles o talagang ibinasa na lang sa script kung ano binigay sa inyo? Both, of course, may preparation dahil kailangan mong kilalanin yung character. But, yung naging mapalad ako dahil halos yung bumubuo ng pelikula, nakatrabaho ko na silang lahat sa mga projects ko noon. So, kahit pa paano naging confident ako na alam kong mas magiging madali yung proseso ko dahil kilala na namin yung isa't isa. Alam ko kung paano i-approach si Direk Chris nung umpisa pa lang dun sa script, na baka pwedeng may mas ganito siguro, baka mas lagyan ng ganitong texture pa yung character. Kasi of course, nung binigay na sa akin yung character, may inputs na rin ako, may mga gusto na rin akong mangyari na baka mas magiging mag-work, ganyan. And of course, nung si Zanjo yung leading man, pang ilang project na namin to ni Z, and ang tagal-tagal namin nagsama from Banana Sunday, lahat yata ng genre na pagsamahan na namin. Yes, parang lahat. So parang sobrang komportable namin sa isa't isa. But yung preparation, naging madali talaga siya. And base kasi sa script, actually hindi ko siya nakikita na pinaglalaban yung annulment. Ang nakikita ko talaga, ang pinaglalaban niya is finding herself, finding her voice, and loving herself. Na yun yung gusto kong mag-mirror sa mga tao. Na napaka-importante kapag natutunan mo ng mahalin yung sarili mo, magkakaboses ka. Very well said, Sans. Sa preparation ko naman, siguro dito sa Unmarried, hindi katulad ng usual na ginagawa ko sa mga ibang projects. Nung nabasa ko yung script, nag-focus ako sa character ko, sa hair. Ang haba ng buhok ko dun eh. Di ba dati pag flashback doon ka mag-wig? Dito, present ako naka-wig. Mas nag-focus ako sa emotion dun sa kay Zach and kay Solen, dun sa family ko talaga, na mas doon ako nag-aral, mas pinag-aralan ko yung pinagdadaanan ng character ni Ivan pag ganitong nasa kalagitnaan ng annulment na iniiwan ka ng pamilya mo. More than dun sa, kahit na ang main plot is yung character ni Angelica at saka sa akin. Kasi parang sabi ko, sige, sa shoot ko na lang titignan kung ano magiging chemistry or magiging ano nung character ni Ivan and Celine. Kasi total, sa movie naman, first time lang nila mag-meet. So mas nag-focus, gusto para mag-build up siya na natural, hindi ko na siya pinag-aralan kung paano mag-work yung eksena namin ng Angelica. Mas nag-focus ako sa emotion ko doon sa pamilya ko. Kasi yun yung mas para sa akin na, yun, mas importante. Thank you. Can you extend the same question kina Nico and the rest of the cast? Kahit kina Direk siguro, at saka si Chris. In my preparation for my role as Attorney Willie, naging madali siya yung transition because I was preparing for the bar. So, medyo malapit sa ginagawa ko yung role. And at the same time, I'm also a child of an annulment. So, medyo alam ko yung pakiramdam, what's going through, the process of annulment. Ayun. Ito, experiencado. Yeah.
For me, actually, for Steven, mas nakaka-relate ako sa character ni Celine. Tsaka ni Ivan eh. Kaya playing Steven, who is written to be very hateable. Kasi parang ako nagbabalancing act na sa akin na lang, I try to approach it in a way na this is still a human being. Even though I don't agree or I don't condone, I don't wanna give him a pass for how he expresses himself, kung ano yung mga ginagawa niya sa pelikula. I wanted to understand why. And sa akin, parang na-realize ko, yung driving force talaga ni Steven is fear. Fear and insecurity. Just holding on to that image na nagiging mali na yung kung paano niya ina-handle, yung pagpapakita niya ng love niya na yun. And if I can actually answer the first question then, why I accept it. Kasi yun nga, it's a very sensitive topic for me then. Pero even just reading the script and knowing that annulment wasn't a gimmick in the film. Hindi siya yung, let's do a film about annulment. Ito, parang gimmick siya. It's just so happens to be a story that revolves around annulment, which is a very, parang, a story that happens a lot here sa Philippines. It's very messy, talagang magulo siya, time-consuming talaga. Yung iba nga, parang decades, hindi pa rin na-grant. Kaya in a way, I felt, sorry, I don't know if I can share, very fortunate na for my own situation, dahil dual citizen ako, I was lucky enough to get the chance to go through a divorce, which was relatively quicker. So in a way, I know it's not an advocacy film, it's just it's a family drama that just revolves around it. But if it can open some people's eyes then to the limits of our legal system when it comes to annulment, na maybe for those, because any relationship that ends is very painful for everyone involved. Pero relationships that must end, yung andun na talaga sa dulo, yung sinasabi na ni Angelica na freedom is deserved na and needed. Sana there's an easier way to achieve that. Kaya I was very eager to accept the role. Thank you. Maupay nga, kulog nga yan. Maupay yung kulog. Salamat, Tom, kabayan. Okay? I don't know, si Uge Baka muna. si Zach. Zach, ikaw may experience ka na ba sa Experienceado din to. marriage and annulment? Ano ba? You have? Ayaw nga pala. Back to you, okay? Back to me. Relate ka ba sa tinanong ko, Zach? Okay, so the way I prepared for this, this is my first project, so I kind of got shocked when my wowa or lola told me that, okay, you're gonna be acting for this. I'm like, what? I didn't know. So I had to prepare, and realizing that Elio was sad, I think I realized that his main emotion was misunderstanding, and having to get to this role was, I wouldn't say easy, but I also wouldn't say hard, because I've had my own experiences too. So yeah, I'd say having to play this role was an honor and was also fun. Can you explain further ano yung experience na pinagdaanan mo for us to understand more? So What you can share lang, Zach. I know it's very personal, no? Parang what you lang can share. You don't have to tell everything. So basically, like, I'm trying to remember. So I used to live in Dumaguete, kind of far from Bacolod, but Bacolod's technically my hometown, where I was born. And then my dad and my mom kind of separated, but they still remain friends. So yeah. Okay. Okay, yun, Tita Aster. Okay na yaw, and now we understand. Thank Okay, you. let's go to Eugene. Back to you, okay? Are you also from ano? Hindi, alam mo talagang mababaw talaga ang luha ko ngayon kasi menopause na ako. Nakakaloka. Susunod na pelikula nga pala yung tukol naman sa menopause. Ngayon nakakaloka. Anyway, sa point naman na to, I'm so happily married. I just got married. I married twice, but I'm a late bloomer. So I cannot imagine myself to reach that point na magpapaanal. It's very painful, just the idea, because you invested a lot of emotions. But anyway,
speaking of my role is Attorney Jackie, and I'm the tool so that maipresent namin ang pinagdadaanan ng gustong magpa-annul. So, as Attorney Jackie, ako ang magpipresenta. Ito yung mga proseso. At sa opisina ko, magkikita itong dalawang ito. And so, the situations are maybe familiar to all of us na parang pumupunta sa mga, alam mo na, sa mga agencies na kailangan ng mga assistance sa legal procedures. The situations can be funny. And I'm very thankful to Direk Jeff and to Chris because they wrote very funny scenes but are not pushing. It's just real and familiar and very Filipino and funny, and it's really happening. So, to balance off everything. Right. So, Direk Jeff, thank you for this opportunity because, you know, we might be forgetting, Direk Jeff is one of the awarded directors and his films are known internationally. So, it's an honor to be working with you again. I really like how you give us the freedom to interpret our roles but not going overboard. And I really appreciate the tone of our movie, which is very sincere. Tita? I'd like to ask Chris. Chris, saan mo ito hinugot? Paano mo nabuo yung material? Personal experience pa rin ba ito? Hindi. Si Attorney Joji talaga siya talaga yung gustong-gusto talaga niyang gumawa ng pelikula about another. Ako naman, sinabi na niya sa akin na gawa ka naman. So ako naman, parang natatakot ako kasi parang ang heavy ng research niya. Tsaka wala naman ako talagang first-hand experience sa mga ganyan. Kasal nga, wala. Helmet pa. So, mahabang research. Marami ako in-interview na lawyers, maraming sinuggest si attorney na kausapin ko. Also, nanood din ako ng mga YouTube videos about the process, yung step by step. So makikita niyo rin po yun sa pelikula. Actually, yung character ni Miss Eugene, meron siyang vlog dito, ang title, Walang Butas ang Batas. Ayun po. So, yun ang parang pinaka-structure ng film na it will take you through the process of annulment. Pero siguro among the preparations na pinaka-nag-stick sa akin is yung pinabisita ako ni attorney sa hearing ng annulment. So kagaya nga yung sinabi ko dun sa meeting, yung tatlo yun pinagpaalam niya ako sa judge kung pwede ako mag-witness. Manood. So, grabe pala yung pinagdadaanan talaga kasi you really have to tell the story, everything, from the moment you met and the moment you try to separate. So parang masakit siya talaga. Yung una parang chill lang, yung pangalawa nakakatawa. Pero yung pangatlo na napanood ko, tukol talaga sa pamilya yun talaga masakit. Di parang nakita mo na, parang nanonood ng sine na tumutulo na lang yung luha mo kasi sakit talaga. So I try to channel that when writing it, na sana makapture ko yung ganong klaseng pain sa script. Thank you so much and again, congratulations to everyone. Thank you, attorney. Thank Good luck. you. Thank you, Tita Aster. Sino next? Alright, next. JN. Junardo. Angelica muna. Angelica, paano ka na-convince na magbalik pelikula after several years at anong kondisyon mo ibinigay? Parang out of all the scripts na binigay diba? sa'yo, ito yung tinanggap mo. Oo. Yes. Nung may mga binibigay talaga, no offense naman dun sa mga nag-aaya sa akin na tara na, game, balik ka na, ito yung kwento. Parang wala talaga siyang lukso ng dugo. Parang hindi nakakakembak yung yung dating niya. Diba? Angelica pa rin talaga, diba? Siyempre gusto mo na yung tahimik na buhay na meron ako ngayon, kailangan nyo akong pakitaan na talagang, ay sandali, ang ganda nito. Sandali, luluwas ako para dito. Kailangan ko nung manggigigil ako dun sa project Yung hindi ka makakatulog, yung parang pag pinalagpas ko to, parang panghihinayangan ko. Yun yung hinihintay kong klase ng project. Nung nag-text sa akin si Direk Jeff, kinabahan na ako.
Kasi love ko si Direk Jeff. Ano yung text? Ano Sobra. yung text, Angge? Hi, Angge. Pwede ba kaming mag-present sa'yo ng film? Sila ni Attorney Joji nag-message sa akin. Halos sabay, same day. Parang pinag-usapan nilang i-ano ko. Di ba same day yun? Talaga. Parang same day. Parang may naramdaman ako. Ano ito? By the way, meron yan ganito. Tapos, May number ka ba ni Angelica Uge? By any chance? so may ganon, may para akong napagtulungan. And then, parang bago pa mag-present, nag-message ka pa yata sa akin na parang may mag-present sa'yo sila Direk Chris. Oo, so parang may ganon, na parang, yes, may meeting na nga ako, may Zoom meeting, ganyan. Nung nag-Zoom, lumabas ang picture nito. Napag-usapan to. Sabi ko, ay patay. Eh syempre, pwera pa dun sa story, di ba? Na parang, lagot. Wala, parang right then and there. Parang wala na kami ibang pinag-usapan. Parang schedule na yung next. Kasi, yun na. Tulad ng sinabi ko, hindi mahihirapan ako pag pinalagpas ko yung project. Ayaw ko ng mga ganun eh. May, nangyari na yun sa akin before na parang na hanggang ngayon pinagsisisihan ko. So parang, so pag may maganda akong project na dumadating sa akin ngayon, ayaw kong palagpasin. Pero may mga passable naman. Pero yun nga, kasi tahimik na ng buhay ko, di ba? So kailangan ko ng worth it kailangan worth it. So nung dumating to, Worth it talaga. worth it talaga. Hindi ko kayo bibigoin dito sa pelikula. Oh, Lakas ng puwersa ni Attorney Joji. Siyempre. Ano experience mo naman nung una ka nang humarap sa camera? Uma-acting, especially sa scenes na madrama with Sanjo. Well, syempre nagsimula kami sa hindi naman kagad heavy yung mga kukunan. Si Direk Jeff, talagang bawat pitik ng mata, tono ng boses, babaan mo pa, hinaan mo lang, kalmahan mo lang. Lahat talaga, ginaid talaga ako sa mga mga first 3 days. Talagang pawis na pawis yung kilikili ko. Hindi na nanginginig na yung kanamnan mo na parang, syempre gusto mong, na-miss mo yung pag-arte eh. And ayaw mo namang mapahiya. Diba? Pinagkatiwalaan ka din nila. Maganda yung project na binigay sa'yo. So may gusto kang ipakita sa mga tao. And especially now, di ba? Parang mas marami mas lumalim na of course yung pagkatao ko dahil ang dami ng pinagdaanan. Sa isip-isip ko nga, di ba? Kailangan magpakita tayo dito ng maturity, ng texture. Kasi iba na yung atake natin dahil iba na yung mga na-experience ko sa buhay. Ano sabi naman ni Habi sa pagbabalik mo? Okay, maganda po mabayad si attorney, kaya po pag-uwi ko, may cheque akong inaabot. Masayang akong asawa. And then, syempre, sobrang supportive po. Sobra talaga. Of course, mahirap kasi para kaming naka-LDR dahil sa Zambales kami nakatira. So, may mga minsan, straight 5-6 days, hindi ko nakikita yung mag-ama ko. And nahihirapan din sila mag-adjust dahil for 3 years, tutok ako sa kanila, di ba? Then biglang parang, oops, wala ang ang sunshine nila sa bahay. Okay, welcome back. Tapos napanood naman po yung trailer. Sabi naman, okay, pwede ka pang gumawa. Go lang. Very good, di ba? Sige. Welcome back. Tanungin ko naman si Tom, paano rin na-convince na attorney for a sensitive topic like this na pinagdaanan niya recently. Diba? Paano ka na-convince naman attorney? Nanay ko yan. Bagay lang namin yun eh, diba? First film ko siya rin nag-create ng big first film na I was a part of. Kaya syempre, doon, ang hirap tanggihan, pero it still has to be the material, especially with a topic like this nga. I'm not sure if I want to do a movie about that right away, pero pag mabasa mo, wow, this is really good story na hindi mo mabitawan from start to finish. Hindi siya yung, mamaya na yan. As soon as I started reading it, akala ko kayo. Tapos bigla, what? Dire-diretso na, tuloy na. I said, wow, it's a really nice story. And yun nga, I know that it happens to a lot of people. I myself can relate to it. How can I say no? Yun lang, I just had to find Steven's wife. Okay. Welcome, congratulations. Ito na si Bobby Cantina, Bulky.
Thank you, JN. No, kausap ko lang si Chris saka si Uge. Parang reunion ng Here Comes the Bride. Itong pelikulang to, no? Di ba? Kayo lahat, no, halos? Yes. Except for Sanjo. And Zach, oo. Direct Jeff. Oo nga. How does it feel lang? si Nico din pala. Yes, si Nico din. Yes. Okay, how does it feel na reunited kayo ni Angge? Nako, it's an honor for you, no, to hindi, to do a film like this with the Jeff and everyone. Ako, nasa akin talaga yung honor and pleasure. Kasi, una sa lahat, totoong may relationship na kami. Inaanak ko na siya talaga. From Here Comes the Bride na nagpalit yung kaluluwa namin at ninang niya ako doon. Tinutuon niya, yes. Kinuha na talaga niya akong ninang sa kasal niya. Pero buti na lang hindi nagpalit yung kaluluwa namin. At hindi ako ang nakahani mo ni Greg. Pasalamat ka. Oo. Hindi nagkaroon ng ano yun? Soul swapping at saka eclipse. Ang liliit na ng mga bigay ni Angelica ngayon. Meaning, galing na talaga sa puso. Hindi na yung parang acting na natutunan niya at pinapakita niya sa mga serye, yung ganon. Ngayon, yung mga binibigay niya, ay, masyado ang minsang kime kasi siguro masyado nang malapit sa mga pinagdaanang sakit. Pero konting galaw lang, konting mata, konting bibig, konting hinga, Bigay. tagos na sa'yo. Tagos na. So, marami ka namang natutunan sa mga pinagdaanan ng pain. Sana naman naman. Tapos gamitin natin, pagkakitaan natin siya. ROI tayo. Angge, ikaw naman, kamusta si Eugene? Nakakamakha. Ay. Palagi. Ang sarap panoorin. Pero sabi ko nga si Ate Uge, meron siyang magic na hindi ka mai-intimidate. Ma-excite ka. Hindi ka, kasi may mga artista, di ba, na pagtungtong mo doon, paano ba ito nagagawin ko? Ang overwhelming niya, di ba? Yung nakakakaba, hindi na ako makaarte. Siya hindi. Warm. Yung, ang sarap niyang makatrabaho pa din. Sarap lang niyang panoorin. And of course, ang saya-saya namin sa set dahil sa kanya. Z, ano ge? Nakaka-excite gumawa ng scene. Parang alam mong may mangyayari. Nabasa mo yung script. Ano bang siyang bahala? Pagka-eksena mo siya, kaya niyan siyang bahala. Oo. Siya babangka. Ang sarap ng eksena kasi parang unpredictable yung mga scenes kahit na ni-rehearse na namin. Ang saya. And nung huli naming project ni Pinidora, di ba? Pinidora, yun. Tapos ngayon, nagkasama kami ngayon. Siyempre, excited ako and reunion with Direct Jeff and Angelica at sa lahat. Kaya, tara! Before I go to Bobby's question, Direk Jeffrey, dahil familiar na sila sa isa't isa, was it easy or